Alright mga kaibigan, ako isang mainit-init mainit-init na araw ng Biyernes mga kaibigan sa buong bansa, December 21. Sorry na na-disappoint yan tayo mga naniniwalang magugunaw ang daigdig ngayong December 21, 2012. Dahil sa kanilang paniniwala sa Mayan calendar, yung long count calendar ng Mayan civilization. Alam niyo mga kaibigan, hindi natin maintindihan kung bakit itong ibang mga tao nagpapaniwala sa mga translation ng iba ring mga tao ukol sa iba't ibang signs. Kaya nako, so tuloy ang party, tuloy ang Christmas party, tuloy ang New Year's party, at buong buo pa rin ang daigdig. Alam niyo mga kaibigan, at ako kasi hindi ako naniniwala sa mga ganyan unless na sabihin ng mga scientists na mayroong paparating na isang asteroid o kaya isang meteor na tatama sa ating daigdig. Alam nyo, sa personally mga kaibigan, ako isang atheist. Wala akong pinaniniwalaan except yung science. Kasi marami na akong nabasang mga libro at kung ano-ano pa. Ang aking paboritong libro ay yung mga aklat nitong si Carl Sagan. Si Carl Sagan at itong si Erich von Däniken. At siyempre, ang aking paborito, ang National Geographic Channel at ang Discovery. At alam niyo, ang daigdig mga kaibigan, halos mahigit 4.5 billion years old na yung ating daigdig. At magtatagal pa to ng mga 5 billion years pa. Ang buhay kasi ng tao mga kaibigan, cycle lang yan may namamatay, may nabubuhay, may namamatay, may nabubuhay. Yan ang cycle of life. At hindi tayo dapat maniwala sa kung ano-ano. Pero yung mga naniniwala sa mga relihiyon, nasa karapatan din yan mga kaibigan. Yung mga naniniwala sa mga Diyos, karapatan din yan. Sa amin kasi, sa akin talagang purely science tayo. Alam niyo mga kaibigan, may badges na naman tayo. Isa na namang broadcaster ang pinaslang sa Cabanatuan City mga kaibigan kahapon. Natanggap natin yung balita dito kay Jerry Yap, ang siyang tumatayong chairman ng media groups na Alab ng Mamahayag. Ito yung isang party list na ito mga kaibigan, na ang nagbibigay welfare o tumitingin sa welfare ng bawat mamahayag sa buong bansa. Kaya sinusuportahan natin itong Alam party list. Sinabi ni Jerry Yap mga kaibigan ng National Press Club of the Philippines na napatay kahapon itong si Julius Cauzo. Nagtatrabaho to, isa siyang news anchor o broadcaster ng radio station DWJJ sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Tinambangan to mga kaibigan itong si Julius ng mga ng hindi pa kilalang salarin
Pinilit naman na dalhin sa pagamutan itong si Julius. Ngunit ayon sa mga doktor sa Good Samaritan Hospital ay DOA na, dead on arrival. Hindi pa rin babatid mga kaibigan ang motibo sa pagpaslang dito, pero sinasabi ni Jerry Yap mga kaibigan na malamang konektado to sa kanyang trabaho bilang isang broadcaster. Si Kauso ang ikalimang news anchor o ikalimang mamahayag na pinatay itong taong na to, at siya ang ika-14 na mga journalist na pinaslang sa ilalim ng liderato nitong ng gobyerno nitong si Pangulong Benigno Aquino. Alam niyo mga kaibigan, dapat hindi nangyayari ito kasi ang trabaho ng isang mamahayag mga kaibigan, nagbibigay lang naman ng balita yan. Huwag kayong magagalit sa mga balita na babasa ninyo sa mga pahayagan, sa radyo, sa telebisyon. Trabaho yan ng media, mga kaibigan. Kaya nga, hinihimok natin yung mga journalist, mga kaibigan, na magdala sila ng baril. Kasi walang baril ang mga journalist. Ang tanging dala niyan ballpen lamang at papel, recorder. Pero ito namang National Union of Journalists of the Philippines, mga kaibigan, hindi naman pabor sa pagdadala ng baril ng mga mamahayag bilang proteksyon sa kanilang sarili. Pero sa ganang akin mga kaibigan, napakahalaga ng armas. Dahil pag may armas ka, medyo may labang ka pa sa mga nagbabalak ng masasama o masama sa'yo. Ang dami ng pinaslang dito sa ating bansa. At ang problema nito hanggang ngayon, karamihan sa mga yan mga kaibigan, hindi pa rin nare-resolve. Kaya yan ang masakit Hanggang ngayon namumblema pa ang mga media kung paano mabibigyan ng hustisya itong mga pinaslang. Noong 2009 lamang mga kaibigan, di ba? Sa Maguindanao Massacre, yung binansagang Maguindanao Massacre, 32 mamahayag at media workers ang pinatay. Kasama sila sa 58 katao na walang awang pinaslang ng mga followers di umano nitong angka ng mga ampatuan. At dahil dyan mga kaibigan, hanggang ngayon nakabinbin pa rin yung kasong yan. Dahil ang daming abogado nitong mga angka ng ampatuan. Si Andal Ampatuan Sr., yung anak niya si Junior, si Saldi Ampatuan, yung dating gobernador ng ARMM, at mga iba pa. Marami silang salapi, kaya kung kaya't magaling yung mga nakakuha nilang mga abogado, itong magkakapatid na Fortune. Sana naman madaplisan lamang ng konsensya itong mga abogado ng mga ampatuan at makita nila ang katotohanan. At upang hindi mabaliktad at hindi nila maipagtanggol upang makalaya at makatakas sa kanilang mga kasalanan. Itong ampatuan. Pinagtatanggol nila yung ampatuan para makalaya, di ba mga kaibigan? Pero ayan ang hirap kasi pag ang hustisya. Ang hustisya ay nasa panig ng mayaman. Hirap tayo doon. Paano naman yung hustisya ng mga mahihirap, ng mga maralita? Kaya't napakalungkot mga kaibigan. Wala tayong magawa dyan dahil ganyan ang takbo dito sa ating bansa. At hanggang kailan mga kaibigan? Kaya maraming mga rebelde, maraming mga tao, sibilyan ang sumasanib sa mga rebelde. Dahil hindi nila nakukuha ang hustisya sa legal na pamamaraan.
Dahil ang kalaban nila masalapi. So ano ang gagawin mo kung sakali kang ama mo napatay, napaslang nang walang kalaban-laban at humihingi ka ng hustisya ngunit wala kang makuha? O di ba napakahirap yan? Kaya kailangan, mga kaibigan, mapagtibay ng ating pamahalaan ng justice system sa bansang ito upang lahat ay kaya nga mga kaibigan, di ba, yung estatwa ng hustisya, nakapikit yung babae, nakapiring yung mata, tapos may hawak na timbangan. So makikita nyo na yun talaga ang dapat, di ba, mga kaibigan? Kaya nakapirig yan, ibig sabihin yan, lahat ay pantay-pantay. Sa hustisya, walang mayaman, walang mahirap. Pero sa ating bansa, pag may pera ka, yung estatwa ng hustisya, nakadilat yung kaliwang mata sa'yo. Ay, nako. Ang dami ng injustices dito sa ating bansa. At hindi natin mabatid kung hanggang kailan magtitiis ang sambayan ng Pilipino. Ang hustisya, mga kaibigan, hindi lamang dahil sa pamamaslang o sa krimen. Maraming hustisya ang hinihingi ng maraming tao. Yung mga naikulong ng walang kasalanan, yung mga na-frame up, yung mga inapi, at lahat siya kailangan ng hustisya. So kailangan dapat magbago. Magbago ang ating lipunan. At upang magkaroon tayo ng bagong pag-asa. Parang panahon ni Marcos no? Bagong lipunan, bagong pag-asa. Tatandaan ko nasa elementary ako, kinakanta pa namin yan Ang bagong lipunan. Meron pang tinatawag na Green Revolution. Nitong si Madam Butterfly, si Imelda Marcos. Alam nyo, Marcos baby tayo, mga kaibigan. Pinanganak tayo, panahon na ni Marcos. Magaling tong si Marcos, kaya lang ang daming human rights violations. Ang daming nakawan sa ilalim ng kanyang administrasyon. At siya rin ang nagdeklara ng martial law, mga kaibigan. At maraming hinuling mga oposisyon. Tatandaan ko yung airpods ko. Hinuli, mga kaibigan. Nung panahon ng martial law, dahil ginabi sa pagmamatyong, umuwi ng hating gabi, nako, hinuli. Hinuli ng Metrocom. Alam niyo yung pinagawa sa kanya, mga kaibigan, kahit matanda na siya, pinagbunot siya ng damo. Pinagbunot siya ng damo. At pagkatapos sa isang araw, saka pinalaya. Yan ang kapanahunan nitong si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating pagbabalita. At medyo mainit na ang labanan ngayon sa politika. Dahil dito sa Zamboanga City, mga kaibigan, yung grupo nitong si dating Zamboanga del Norte, Congressman Romeo Nonong Haloshos, ng kanyang ZTZ, Zamboangueños for the Transformation of Zamboangas. Panayang pagbisita nitong kanyang mga lineup sa iba't ibang barangay. At pinapakilala na ang kanilang sarili. Alam nyo, mga kaibigan, early campaigning yan Pero walang hindi bawal. Kasi hindi pa naman nagsisimula ang ban sa ganyang klase. Maraming paraan yan para malusutan.
Sa ngayon na nagpapakilala sila, ako si Juan de la Cruz. Ako si Nonong Halushos, na tumatakbo sa pagka-mayor sa Zamboanga. Something like that, Hindi naman sinasabi nila, iboto mo ako, mga kaibigan. Pero bilib ako dito kay Crisanto Monzi de la Cruz, na tumatakbo sa pagka-kongresista. Talagang masipag. Nakikita ko sa Facebook niya yung mga larawan ng mainit na pagtanggap sa kanya ng mga tao sa Zamboanga. At sana magtuloy-tuloy itong si Monsi de la Cruz, mga kaibigan, dahil mabait, magaling. At maraming natulungan dahil yung kanyang Nuevo Zamboanga na college nagbibigay, mga kaibigan, ng scholarship program sa mga poor but deserving students sa Zamboanga City. At maganda naman ang tanggap sa kanya ng publiko. Dati, mga kaibigan, tumakbo tong si Monsi bilang mayor. Kaya lang natalo siya kay Celso Lobregat. At sa kapanahunan yun, mga kaibigan, matindi ang black propaganda laban dito kay Monsi. Talagang ginamit ng husto yung mga black propaganda upang siraan ang kanyang katauhan. Konting-konti na lang yan. Alam niyo, mga kaibigan, sa larangan ng politika, marumi ang politika. Sa Zamboanga, talagang kakalkalin, hanapan ka ng issue. Talagang iba-black propaganda ka. Ang problema naman, mga iba na madaling maniwala. Hindi lamang black propaganda, pati pera. Gamitan Kaya dapat, mga kaibigan, pag-isipan natin kung sino dapat ninyong iboto. Pag-isipan nyo maigi. Huwag kayo magpapadala sa mga pagbubuyo. Huwag kayo magpapadala sa mga patawa-tawa ng mga politiko at pa-shake hands. Isipin nyo ano ba nagawa nila. Nung sila ay nanunungkulan. Ano ang kanilang naging kontribusyon sa ating lipunan. So, mahalaga yan, mga kaibigan. Huwag din kayo magpapadala sa mga drama-drama ng mga politiko. Dahil yung mga politiko ang number 1 na magagaling sa mga drama. Dadramahan kayo niyan para maawa kayo at mahabag ang inyong damdamin. Pero drama yung mga kaibigan, palabas yun. Huwag kayo maniniwala dyan. Subukan nyo magpunta sa kanilang tanggapan at manghingi ng tulong. Sabihin sa inyo ng mga yan, pumunta ka sa DSWD. Hanapin mo si ganito, hanapin mo si ganon. Pero hindi lang natutulungan yan. Ang laki-laki naman ng kwarta nila. Ang laki-laki ng mga allowances. Ang masakit kasi dyan, maraming mga politiko ang sumasabak upang magkaroon ng trabaho, upang magkaroon ng salapi. May trabaho ka na, may pera ka pa, may impluwensya ka pa, may kickback ka pa. Yan ang hirap dyan, mga kaibigan. Sayang itong si Mayor Cesar Climaco. Sana siya ang naging mayor natin hanggang ngayon. Dahil si Cesar Climaco, mga kaibigan, para sa akin, ang isa sa pinakadakilang mayor ng Zamboanga. Si Cesar Climaco. May marami rin mga mga kaibigan, mga anak ng politika, yung mga tatay nila, nanay nila, mga naging magaling na politika. Pero pagdating sa anak, wala, zero. Marami yan. Hindi ko na kailangan mag-cite dito, mga kaibigan, sa ating programa. Dahil napakadami. Yung kanilang mga magulang, magagaling na mga politiko, katulad itong si Senator Benigno Aquino, mga kaibigan. Hindi si Noynoy, mga kaibigan, hindi yung kasalukuyang Pangulo, kundi yung kanyang ama, si Ninoy. Napakagaling. Pero pagdating sa anak, tignan mo.
Tignan niyo itong si Cesar Climaco, napakagaling. Pero pagdating sa anak, talo. Ha? Maraming mabubuting mga politiko, pero hindi na susundan ang yapak ng kanilang mga anak. Sayang. Sayang yung legacy ng mga magulang nitong magagaling na politikong namatay na. Dahil yung kanilang mga anak ay malayong malayo sa kanilang ugali. Meron nga dyan mata pobre. Napakayaman kasi. Talagang daming pera, daming negosyo. Kaya mata pobre. Ay yung mga kunyari pag sa mga mahirap, pakitang tao lang yan, politiko eh. Ang tunay na politiko mga kaibigan, katulad itong si Cesar Climaco, katulad itong si Ramon Magsaysay. Yan ang ating hanapin. Ngayon, kung wala tayong mahanap na katulad nila, ang gawin nyo, i-cross nyo. Huwag kayong boboto. Lagyan nyo ng X, yung bahagi ng pangalan. Kunyari sa mayor, ayaw nyo ng mayor, huwag nyo iboto. Gawin yung X. Lagyan nyo ng X para hindi masulatan ng umadaya. Kung ayaw nyo sa congressman, sa congress, lagyan nyo ng X. Upang hindi madaya, upang hindi masulatan. Ganun din sa vice mayor. Kung ayaw nyo sa vice mayor, wala kayong mapili, lagyan nyo ng X o X. At sa mga konsihal, hindi nyo kailangan punuin lahat ng konsihal. Kung kunyari sa 20 konsihal, ang gusto mo dyan, 3 lamang. O di sila lamang ang ilagay mo. Boto mo yung pangalan nila, 3. Anong 3 nagugustuhan mo? O ilan ba gusto mo? And then yung mga iba, lagyan nyo ng X, lagyan nyo ng X. Yan ang isa sa paraan upang mabawasan. Diba mga kaibigan, yung ating paghihirap. Hindi naman dahil gusto mo yung isang politiko, isang politiko, lahat na ng kasabahan niya, iboboto mo. Hindi ganoon yun mga kaibigan. Huwag kayo maniniwala doon. Kung sino yung gusto nyo iboto, yun lang ang iboto ninyo. Kung ayaw nyo sa isang politiko, lagyan nyo ng X yung lugar, yung pangalan niya upang hindi tayo madaya. Ganun lamang kasimple yan mga kaibigan. Tayo, ginagawa natin yan. Pag tayo bumoboto, pag ayaw ko sa isa, sorry ka. Hindi lang X ang nilalagay ko dyan. Dinodrawingan ko pa ng bungo. Bakit ka magpapauto? Meron ba nagawa yan? Ano nagawa niya? Kakapiraso ko konti. Tagal niya nakaupo. Di ba mga kaibigan? Meron nga dyan pang iba. 9 na taon na nakaupo eh. Pero ano naging silbi sa posisyon, sa pwesto? Pinagmamalaki niya yung kakonting nagawa. Akala mo napakadaming pakinabang ang mga tao. Yan ang matindi ron. Mabuti sana kung katulad sa lalawigan ng Sulu. Kita nyo, ang daming proyekto. Sa ilalim, si Governor Sakurtan lamang ang talagang dyan. Nagpupursige. Ng mga iba't ibang proyekto. Napakadami. Paaralan, kalsada, moske, ospital, pagamutan. Marami pang iba. Yung mga iba wala. Huwag din nyo rin iboboto yung may mga sangkot sa mga extortion. Marami nga dyan, mayroon nga dyan mga nangihingi sa mga kontraktor. 3% daw ang hinihingi sa kontraktor. Kapal naman ang mukha mo. Ay nako. Pati ba naman mga kontraktor, hihingaan mo pa. Ay, buhay. Ito naman mga kontraktor, sige, bigay. So, ano mangyayari? Di ba yung trabaho? Hindi pulido? Ay, nako. Hanggang kailan kaya magbabago itong ating bansa? Meron, mabalik tayo sa Maynila, mga kaibigan. May pahayag sa atin itong si San Juan City Congressman J.B. Ejercito Estrada. At sinabi niya na wala daw bigo ang ating pamahalaan, partikular ang Pangulong Benigno Aquino,
na gumawa ng isang plano para sa mga libo-libo, daan-daan libong mga tobacco farmers na posibleng mawalan o maapektuhan ang kanilang hanap buhay dahil sa pag-implementasyon o yung pag-i-implement itong Sin Tax Reform Act. Itong Sin Tax, mga kaibigan, ito yung magbibigay ng mas mataas na pataw ng buwis sa mga sigarilyo at alak. Sinabi ni Ejercito Estrada, mga kaibigan, na dapat na ang ibinigay ng Department of Agriculture na budget ay 74.1 billion sa 2013 sa susunod na taon. Ngunit ni piso raw walang inilaan na pondo upang matulungan itong mga tobacco farmers. Kasi itong mga tobacco farmers, mga kaibigan, wala itong ginawa kundi magtanim ng mga tabako, di ba? At yung mga dahon ang kinukuha nila. Paano pag tumaas na yung presyo ng sigarilyo at alak, lalo na sigarilyo? So, kakonti na maninigarilyo. Pag kakonti na maninigarilyo, konti ng production ng sigarilyo. At pag konting production ng sigarilyo, definitely maapektuhan itong mga magsasaka. Pero sinabi naman nitong si JB Ejercito Estrada, mga kaibigan, na wala siyang problema sa proponents ng Sin Tax Law. As long na yung kikitain dito ay makakatulong sa mas maraming Pilipino. Pero siyempre, hindi naman dapat pabayaan yung mga tobacco farmers. Tama ka naman si JB Ejercito, mga kaibigan. Dapat may plano, may programa ang ating pamahalaan para yun ma-address itong mga apektado ng pagtaas ng bawis sa sigarilyo. Dahil itong mga tobacco farmers, pag nawalan sila, pag kukunti rin production ko dahil kukunti bumibili, so apektado ang kanilang hanap buhay, apektado ang kanilang pamilya. So dapat bigyan ito ng alternatibo, mga kaibigan. Dahil, itong si Pangulong Benigno Aquino, mga kaibigan, pinirmahan na yung Sin Tax Bill. At sabi ng ating pamahalaan ay makakapag-generate ito ng 40 billion, 40 bilyong piso additional revenues para sa Government Social Services Program. Isa, mga kaibigan. So, tignan natin kung paano magagawa nitong si JB Ejercito Estrada sa problema ng mga tobacco farmers na lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong. Itong si JB Ejercito, mga kaibigan, ay anak to ni dating Pangulong Erap Estrada at ngayon ay tumatakbo bilang senador sa 2013 midterm elections sa ilalim ng United Nationalist Alliance. Nitong si Pangulong Vice President, ikalawang Pangulong Jejomar Binay. Magaling ito, mga kaibigan, si JB Ejercito Estrada. At suportahan natin ang mga advocacy nito, mga kaibigan, dahil ang kabataan, ang kanyang pinupuntira dito, yung kinabukasan. Hindi lamang ng kabataan, kundi ng bawat isang Pilipino. Nako, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Bukas wala tayong programa. Matagal-tagal yung bakasyon natin. Malamang sa Enero na ang ating balik. At ako'y magbabakasyon muna sa Hong Kong. At sana makapag-ipon pa ako hanggang ilang araw para makapag-Christmas ako sa Hong Kong at makapag-rest muna. Dahil sa loob ng isang taon, nako, puro trabaho. Okay, mga kaibigan, isang maligayang holiday na lamang sa inyong lahat. At sana maging tahimik, mapayapa ang selebrasyon ng ating Yuletide season. Siyempre, nais namin pasalamatan, mga kaibigan, lahat ng mga tumulong sa amin, lahat ng mga supporters, lahat ng mga nagbasa, mga advertisers na patuloy na sumusubaybay sa amin. Sa Mindanao Examiner Teleradyo, sa Mindanao Examiner Newspaper, sa ating website sa MindanaoExaminer.com, ang ating pahayagan, yung Mindanao Daily, Business Week Mindanao, Mindanao Examiner, Regional Weekly Newspaper,
At siyempre, nais natin pasalamatan ng TVI, Resource Development Philippines Incorporated. Napaka-supportive dito sa media, mga kaibigan. Itong TVI at napakadaming tulong ang naibigay nito. Hindi lamang sa mga tao na bigyan ng trabaho, kundi mismong sa community. Maraming nagawa ang TVI na napakinabangan ng napakadaming tao. Diyan sa Kanatuan, sa Zamboanga del Norte, at diyan sa Balabag, sa Zamboanga del Sur. At napakagaling ng kumpanyang ito, mga kaibigan, at multi-awarded ang TVI-RD. Kila Engineer Yulo, sir. At siyempre kay Chairman, kay Attorney, ano yung pangalan nun? At sa kanilang masipag at magaling na si Luli Micabalo ng Public Affairs. Maraming salamat sa inyo sa pagtulong sa ating mga mamayan. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers, at sa ating mga advertisers, sponsors, at mga partners dito sa Mindanao Examiner Teleradyo. Meron itong teleradyo, mga kaibigan, ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/Mindanao Examiner. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City, at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable, dyan naman sa Zamboanga del Sur, of course sa Basilan. At kung gusto nyo magpalagay ng mga television ads, ay maaari nyo kaming tawagan at makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa telebisyon at sa Mindanao Examiner Teleradyo, yung website natin, mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com, umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya, mga kaibigan, 2 milyon ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng MindanaoExaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto, mga kaibigan. At siyempre, yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner newspaper, mga kaibigan, isang weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre, yung ating Mindanao Daily Newspaper, naman, mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao, sa lahat ng inyong publication, whether sa telebisyon, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper, at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan nyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications, sa dyaryo, maaari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre, nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo, at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero, mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor, si Greg Lianya, sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli yung abang lingkod, alas 5 pa lamang, nagsasabing bye-bye.